Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ang anxiety nga ba guys ay nakakamatay? Feeling mo mamamatay ka? Yes, ang anxiety ay feeling mo mamamatay ka pero hindi ka mamamatay. Okay guys, sa totoo lang, ako po ay isang anxiety sufferer at meron po akong anxiety for the past few years na. And shinare ko yung iba't ibang klase ng anxiety kasi meron siyang iba-ibang klase ng anxiety. Yung mga simptomas halos magkakatulad yan guys. Pero yung iba na may mga anxiety, may iba-ibang physical symptoms na malubha. Yung sa akin guys, nagkaroon ako ng halos maraming physical symptoms. Diniscuss ko yan sa isang video ko kung ano yung mga karanasan ko from the very beginning. Kung bakit ko dinidescribe ang anxiety parang mamamatay, yes, ganun siya katindi guys. Kasi ang panic attack, pag naramdaman ko yung panic attack guys, matindi yung kabog ng dibdib ko. Tapos matindi yung panginginig ng kamay, panginginig, pati yung tuhod ko, nanginginig. Tapos, kasama yung mga panga, kasama yan ulo. Yung ulo guys, yung pananakit ng ulo, may kasamang parang hangin din yung ulo, ganon. Iba-ibang klase. Minsan may kasama yung right side lang, minsan left side, kasama yung mga shoulder, yan, panginginig. Tapos, ito guys, feeling ko dati, parang may sinat ako, gano'n. Parang lalagnatin ako, pero wala. Kahit ano-anong check ko dati, wala akong normal yung temperature ko. Kasi, ang isang may anxiety, feeling mo mainit kasi tumataas yung stress hormones ng isang may anxiety. So, every time na may nararamdaman kang hindi maganda, feeling mo may malubha kang sakit, gano'n. Feeling mo mamamatay ka. Gano'n guys, katindi ang anxiety, physical symptoms ng isang may anxiety. Ang isa pang i-explain ko guys sa inyo, yung depersonalization na tinatawag nila na parang mawawala ka. Feeling mo wala ka sa mundo. Feeling mo yung wala ka sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ganon siya katindi guys yung epekto. Kasi ang anxiety is a mental health problem. Nanggagaling yan sa isip natin guys. So yung kung ano yung nararamdaman natin sa physical natin, yun yung epekto lang ng pag-iisip natin. Sa matinding takot, matinding pag-iisip, overthinking, matinding kaba, matinding pag-iisip. Ang isa pa guys na naranasan ko noon, yung nananaginip ako ng masasama. Meron pa guys iba, may mga times dati na gabi, kailangan may kasama akong matulog. Sa Pampanga noon kasi mag-isa ko lang, gusto ko uwi ako ng probinsya kasi feeling ko pag mag-isa ako, lalo akong matatakot. Feeling ko may mangyayari sa akin pag mag-iisa ako. Ganun katindi guys. Naranasan ko din yung maliligo ako, natakot ako mag-isa. Feeling ko matutumba ako. Tapos naranasan ko rin yung maliligo ako nang dapat may kasama ako. Siguro mga 2-3 weeks kong dinanas yun guys. Maliligo ako everyday, may kasama ako. And then, alam mo yung sa shower, sa shower dati, pagka mag-shower ako, yung tubog ng tubig na papatak sa ulo ko, parang feeling ko, naririnig ko siya sa loob ng utak ko, ganun siya katindi guys. And then, para ako matutumba pagka tatayo ako dati. Dati guys, feeling ko, ma-off balance ako. Feeling ko, hawak dapat ako. Dati. Ayan guys, may bed close to the CR. Kasi may CR ako sa kwarto dito sa probinsya. Hahawak ako dyan. Kasi feeling ko pag iihi ako, matutumba ako doon. Ganon katindi guys yung off balance ko dati. For the past few years na naranasan ko yun, feeling ko pag ngayon, pag meron ako naranasan ng mga physical symptoms, feeling ko mauulit na naman yun. Ganon katindi yung fears ng isang may anxiety. And then dati, dinanas ko rin guys yung pagka medyo okay ako, tutulong ako sa kusina, no? Maghihiwa ako. Pag maghiwa ako guys, pag nakayuko na ako, ayan na naman, mahihilo na naman ako. Ganon katindi. Tapos dati, kumakain ako dito sa kwarto kasi feeling ko, pag lalabas ako ng kwarto, kakain ako sa labas, mahihilo ako, hindi ako makakakain. So dati, kumakain ako sa room na lang. And then dati,
binibigyan na lang muna ako ng pagkain dati dito. Ewan ko guys sa iba, merong iba dyan nagiging bedridden, feeling nila hindi na sila makatayo, ganon. Ako naman noon guys, pinipilit ko talaga noon, pero takot na takot ako guys yung wala akong kasama. Kasi feeling ko pag wala akong kasama, lalo akong matatakot, lalo akong, pag nag-iisa ako, lalong may mangyayari sa akin. Yun yung naranasan ko dati. Hindi ako makaligo mag-isa, hindi ako kahit iihi ako dati. Sa totoo lang guys, nagpapasama ako nun sa nanay ko o kaya sa pamangkin ko para lang iihi ako sa takot ko. Minsan pa guys, meron yung kumakain ako, isang subo, dalawang subo dati. Parang mahilo ako. Kaya dati dito nga ako kumakain sa kwarto. And then, minsan nag-a-adjust din ako. Makakakain ako doon pero mabilisan lang. Kailangan papasok ulit ako sa kwarto kasi mas komportable ako pag hihiga na ako para just in case na mahilo ako, matumba ako. At least nakahiga na ako. Ganun talaga katindi guys dati. Isa pang epekto ng isang may anxiety guys, yung mapapayat ka kasi hindi ka makakonsentrate, hindi ka makafocus sa kakainin mo, mawawalan ka rin ng gana, mawawalan ka ng gana sa lahat. Lalabas, takot ka. Lalabas ako nun guys, hindi ako pumupunta sa palengke dati. Sa totoo lang, nung unang taon ko, hindi ako lumalabas ng bahay. Ito guys, naging obsessed din ako sa pag-check ng blood pressure ko. Blood pressure ko dati guys, may blood pressure ako sa tabi ko, yung i-check ko lagi. Every time, siguro 15-20 times sa buong araw kung chine-check ang blood pressure ko, ang pulse rate ko, chine-check ko yung oxygen level ko, lahat chine-check ko. Ganun ako ka-obsessed guys. Tumagal yung recovery ko nun guys kasi mas affected ako noon sa kaka-research ko. Research ako ng research, nagbabasa ako kung ano yung binabasa ko. And then ito pa guys yung naka-affecto sa akin. Yung kakapanood ko ng mga video sa Facebook, di ba may mga nagpo-post, may namatay, may mga video ng mga pangyayari, malubhang karamdaman, mga sa ibang bansa, yung makikita mo yung mga may nangyari sa kanila, aksidente, mga takot ako dati sa ganun guys. Hindi siya nakatulong sa akin. Kaya in-stop ko nun yung pagre-research ko, in-stop ko yung kakapanood ko ng mga video na nakakatakot. Kasi dati guys, nananaginip din ako ng masama. Sobrang sama ng panaginip ko. Sunod-sunod yun guys. Kaya dapat noon meron akong kasama kasi sobra yung takot ko. Pag natakot na ako guys, mababasa na yung paa ko. Tapos nanginginig ako, tapos the next day parang pagod na pagod ako, parang feeling ko yung likod ko dati sobrang sakit guys, parang may mga gumagapang-gapang pa sa likod ko dati sa sobrang sakit. Tapos dati sa ganong pangyayari, tapos yung blurry vision ko guys, sa totoo lang noon pa-check ako ng pa-check sa mata ko kasi nag-blurry vision ako, yung paningin ko ano siya, yung blurred, tapos iba-iba. Ganun siya katindi guys. So, ang hirap talaga. Sa mga may anxiety dyan guys, alam ko hindi po kayo nag-iisa kasi naramdaman ko po yun. At naramdaman din ng mga ibang tao na nakakaranas ng anxiety. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa at kumapit lang kayo kasi sobrang challenging talaga yung naranasan ng isang may anxiety. Dati guys, na-emergency pa ako dati, sa totoo lang. Many times from here, sa Zambales, sa Pampanga, and then pumupunta pa ako ng Pangasinan dati. Yun guys, yun lang may share ko sa inyo, and I hope nakapulot kayo ng aral, and I'll see you guys on my next video. Bye!